Sa Davao ay sinalubong si Donna ng dalawang tao, mami niya at si Victor. Victor, my daughter Donna. Donna, the man I'm going to marry, Victor. Ipinakilala ni Armina sa isa't isang dalawang mahal sa buhay. Magalang namang nakipagkamay si Donna kay Victor. Wala siyang negative feelings sa lalaki. Tingin niya ay mabait ito, mapagkakatiwalaan, isang stepfather na hindi dapat katakutan. At dahil marunong na ring magmahal si Donna, nakita niya kaagad sa mga mata at kilos ni Victor na mahal nito ang kanyang mommy. Naiintriga nga lamang siya dahil may amnesia pa raw ito hanggang ngayon. Talaga hubang wala na kayong maalala sa nakaraan ninyo? Palagay nang nagtatanong si Donna kay Victor habang sakay sila ng kotse nito. Zero. Names, places, important events. Talagang nabura lahat sa isip ko, Donna. Casual ang sagot ni Victor. Things that you used to do, tulad ng pagdadrive o pagtatype o pagko-computer. Did you have to learn these things all over again? Curious pa rin si Donna. Natatawa lang si Armina. Natutuwa siyang nakikita niyang close na kaagad ang dalawa. Tiyak niyang si Victor ang sagot ni Donna sa paghahanap nito ng kalinga ng isang ama. Parang nakalimutan ko na rin ang dati kong skills. But then, ang nag-aral ako ay madali naman akong natuto. I guess it's easier to remember skills. Parang naroroon lang kasi sa mga dulo ng daliri ko. Nakangiti na saad pa ni Victor. Isang simple pero napakagandang kasalang naganap. Kahit halatang may sakit si Armina ay napakaganda pa rin ng bride at kay kisig din ng groom. Larawan ng lalaking umiibig si Victor. Ang maid of honor naman nila ay si Donna na lumitaw din ng ganda sa simple at eleganteng kasuotan. Nag-usap sa long distance sina Donna at Travis pagkatapos ng kasal. It was a lovely wedding, Travis. Sana'y napanood ninyo ni Tita Camila. Kontento na kami sa balita mo. I'm glad na kasundong-kasundo mo na ang stepfather mo. He's the best. Nagiging idol ko na yata siya dahil ang bait-bait talaga. Ang gwapo-gwapo pa and, my God, he's a good swimmer and computer expert. And to think of it ay may amnesia pa siya, ha? Parang nalunod naman si Travis sa mga papuri ni Donna sa stepfather nito. Hindi na siya ang ideal man ni Donna? Kahit ayaw niya ay nagtampo siya sa nobya. Baka naman wala ka nang natitirang paghanga para sa akin. Of course, you're a different man, no? I love you. Daddy Victor is a father to me now, and he has all my respect. Maagap namang sagot ni Donna. Ano ang balak ng mommy mo sa'yo? Iniba na lang ni Travis ang topic. Medyo nalungkot si Donna. Dito na raw muna ako, Travis. Dito daw muna ako mag-aaral. Hindi ako tumanggi. Kasi gusto ko ring makapiling ang mami ko up to her last days. Kasundo ko naman si Daddy Victor so walang problema. Expected ko na naman yan. I understand, Donna. My request is, lagi lang tayong magtatawagan at magsusulatan. Hindi ako makakalimot na tumawag at sumulat sa'yo, Travis. Promise. At kahit wala ako dyan ay kailangang devoted ka pa rin sa akin, ha? Siyempre naman, ikaw, makakaasa ba akong devoted ka rin sa akin kahit magkahiwalay tayo? Ganting tanong naman ni Travis. No doubt about it. Pero may karibal na ako sa paghanga mo, your stepdad. May parinig si Travis. Hindi siya karibal, different categories kayo. I'm looking forward for the day na maipakilala ko kayo sa isa't isa. I tell you, Travis, he's like a father to me now. Kahit hindi niya hiniling, ay naibigay ko na sa kanya ang paggalang at pagtingin sa kanya bilang ama. Medyo seryoso na dito ang tono ni Donna at nahiya na namang kumontra si Travis. So, kailan mo kami padadalhan ni Mommy ng wedding pictures, Donna? As soon as possible. Kapag nakuha ko na ang mga pictures ay imi-mail ko kaagad sa inyo. May kasama syempre ang long letter. I miss you, Travis. I love you. Nagpaalam na sa telepono ang magkasintahan. Si Donna ay nagtapat na sa ina na may boyfriend na siya sa Maynila. Hindi kumontra pero tulad ng isang mabuting inay, nagpaalala si Armina sa anak ng mga dapat at hindi dapat sa magnobyo. He has a great mother too, Mommy. Mabait din si Tita Camila. Understanding, parang ikaw. Nagkwento pa si Donna. Talagang close rin kayo ng mami ng nobyo mo, no? Na-amuse naman si Armina. Oo naman po. Kasi tinatrato niya kami ni Travis na kaibigan lamang. Ang ganda-ganda rin niya, Mommy.
31 years old na pero parang mid-20s lang. Parang dalaga. Basta parang ikaw. Wala rin siyang husband. Hindi gaya mo na ngayon na meron na. And the best husband in town pa. Mabuti naman at ikaw na ang nakapuna na hindi nakakapagsising nagpakasal ako kay Victor. Hindi lang ako nagkaroon ng asawa. Nagkaroon ka pa ng ama. And mind you, he's very serious sa responsibilidad niya sa'yo. Talagang tunay na anak ang turing niya sa'yo, Donna. Alam mo, when I'm gone, sa pupuntahan ko'y panatag na ako. Dahil alam kong hindi lamang ang tita Elena mo ang nagmamalasakit sa'yo. Nandyan na rin ang daddy Victor mo. Nasa mga mata ni Armina ang katiwasayan. Kinilabutan naman si Donna sa narinig. Don't say it, Mommy. Ayoko pang isipin na isang araw ay mawawala ka. Niyakap na lamang ni Armina ang kaisa-isang anak. Tahimik silang umiyak. Maya-maya'y nagpahid na ng luha ang ina. Nangako kang magpapadala ka agad sa Maynila ng wedding pictures? Titiyakin natin na magagandang kuha ang ipapadala mo, ha? Alangan naman hong padadalhan natin yung boyfriend ko nang nakatabingi ang ngiti ko. De kakantsawan akong tiyak nun. Tawanan ng mag-ina. Ang relasyon ni na Armina at Donna ay wala ring halos kaibahan sa relasyon ni na Carmina at Travis, magkaibigan. Talagang nagulat si Armina. Halos matulala siya habang nakatingin sa mga wedding pictures na padala ni Donna. Kay lino ng mga litrato at wala siyang kaduda-duda na si Victor na kanyang asawa ang nasa mga litrato. Si Victor ang ikinasal sa ina ni Donna. And to think na noon ay pinagtawanan niya ang kaba ng malaman na Victor din ng taga Davao ang pakakasala ng ina ni Donna. Anong laro ng kapalaran ito? Nakakatawa pero nakakaiyak naman. Ang kanyang asawa ay ikinasal din sa ina ng girlfriend ng kanyang anak. Salamat na lamang dahil busy din sa pagtingin sa mga litrato si Travis, ay hindi nito napansin na nayanig ang mami niya nang makita ang mga litrato. Sinusuring mabuti ni Travis ang itsura ni Victor sa wedding pictures. Ito na pala ang bagong idolo ni Donna. Parang wala sa sariling naghimutok si Travis. Napatingin naman si Camila sa anak. Did you say something, iho? Kahit natutuliro ang isip at damdamin ni Camila, ay hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang tila disgustadong pagpuna ni Travis kay Victor sa litrato nito. Ito ho ang bagong stepfather ni Donna, Mami. Hangang-hanga siya dito. Guwapo daw, mabait, computer expert pero may sakit na amnesia. Hanggang ngayon daw ay wala pa rin itong natatandaan sa kanyang nakaraan. Walang kasiyahan sa anyo ng teenager na lalaki. Napalunok naman si Camila. Kahit hindi alam ni Travis na ang lalaking ito ay kanya ring stepfather, nakadama pa rin ito ng negative feeling kay Victor dahil naman kay Donna. Gusto niyang matawa at maiyak. Naiwasan noon na magkatagpo ng landasin na Victor at Travis. Pero ngayon ay mukhang magkakatagpo din ng mga landas nila dahil kay Donna. Ano ba ang sa tingin mo sa stepfather ni Donna? Hindi mabait? Sinubok niyang damdamin ng kanyang anak. I don't know. Mahirap mag-judge sa tao na sa litrato mo lang nakita, Mami. Pero tama si Donna. Guwapo ang kanyang stepdad at bata pa. Talagang guwapo ang asawa ko, Travis, at bata pa. At ako ang nakatitiyak na mabait yan. Hindi katakatakang humanga nga sa kanya si Donna. Gusto niya itong sabihin sa anak, pero sinapuso na lamang niya dahil tiyak niya na gulo ang kahahantungan. Kahit naman walang magpaliwanag kay Camila, ay alam niyang kaya lamang natutong umibig si Victor kay Armina ay dahil nabura siya sa alaala nito. Kaya para kay Victor ay hindi siya nag-e-exist. Kaya paano ba siya magagalit at maninisi ng tao? Lalo namang walang alam si Armina tungkol sa kanya. Masama bang warningan ko si Donna, Mami? Na hindi siya dapat kaagad magtiwala sa stepfather niya dahil kailan lang naman niya ito nakilala? Tanong ni Travis at hinihingi ang opinyon ng ina. Wala ka naman sigurong dapat ipag-alala, iho. Tingin ko ay matinong tao itong pinakasala ng mother niya. Just trust the judgment of your girlfriend, Travis. Maagap na sagot ni Camila. Kayo rin, Mami? Ay kaagad na impress sa Victor na to. Kahit sa litrato mo palang nakikita. Parang gustong magtampo ng binata sa mami niya. Natuliro naman si Camila. Well, pinaiiral ko lang ang woman's intuition, anak. Hindi nasiyahan si Travis sa sagot na yon ni Camila. Iyon pala'y mali naman ang woman's intuition ninyo. Tumahimik na ang ina. Ayaw nang makipagtalo sa anak.
Nagkulong sa silid si Camila at doon umiyak ng husto. Sino bang hindi masasaktan? Ang asawa niya ay nagpakasal sa iba. Sakaling magbalik sa araw na ito ang memories ni Victor, sino kaya ang pipiliin nito? Siya o si Armina? Alam niya wala itong katuturan na tanong. Ang katanungang iyo'y mistulang bato na dinampot niya at ipinukpok sa kanyang ulo. Siya ang nasaktan. Siya ang natatakot sa posibleng sagot. Maghahabol ba siya? Nanaisin ba niyang mapawalang bisa ang kasal ni na Victor at Armina? Dahil kasal na sa kanya si Victor noon. Sandaling pag-iisip at alam kaagad ni Camila ang sagot. Bakit siya maghahabol para guluhin pa ang buhay ni Victor? At nanganganib din na masasaktan si Travis kapag lumabas ang lihim. Si Donna, masasaktan din niya lalo si Armina sa kalagayan nito ngayon ay bibigyan pa niya ng sama ng loob. Ang dapat niyang gawin ay manahimik, sarilinin ng sakit. Huwag nang palalabasin sa puso ang totoo. Kaya niya. Nakaya nga niya noong kukunti pa lamang ang masasaktan. Mas makakaya niya ngayong marami na ang maaapektuhan. Masaya ang pamilya ni Armina sa Davao. Wala na siyang mahihiling pa dahil kontento na siya sa relasyon ng dalawang mahal niya sa buhay. Talagang magkasundo na sina Donna at Victor. Mag-ama ang turingan. Mahal na ni Donna si Victor at lubos na nirerespeto. Kaya nga lamang, hindi na talaga maaaring magtagal pa ang buhay ni Armina. Ni hindi na nga ito umabot sa first wedding anniversary nila ni Victor. Pumanaw si Armina na ang huling habilin kay Victor ay huwag pababayaan si Donna. Ang responsibilidad kay Donna ay iniwan ni Armina sa pinagkakatiwalaang asawa. Pinapangako rin ni Armina si Donna na kahit wala na siya ay patuloy na ituring nitong ama si Victor at ito'y mananatili sa poder ng stepfather kahit hanggang sa makatapos man lang ng pag-aaral. Ginawa naman ni Armina na second guardian ng kapatid na matandang dalaga, ang tita Elena ni Donna. Sa bisa ng habili ng isang namayapanay, nagkaroon pa ng lalim at bigat ang obligasyon ni Victor kay Donna. Sa Davao na rin nailibing si Armina, pero sina Victor ay Donna ay nagpasya na sa Maynila magsimula ng panibagong buhay. Tutal ay sa Maynila rin nakatira ang tita Elena ng dalaga, na bali nga second guardian nito. Babalik si Victor sa dati niyang townhouse. Tutal ay matatapos na ang kontrata ng umuupa rito. Ang itatayo niyang negosyo ay may kinalaman sa computer dahil naririto na ang expertise niya. Lahat ng nangyari sa Davao ay alam siyempre ng mag-inang Camila at Travis. Ang pagkawala ni Armina ay kinalulungkot din ni Camila. Ngayong burado pa rin siya sa isipan ni Victor. Alam niya ay nag-iisa si Victor ayon sa point of view nito. Iniisip pa nga ni Camila na tiyak ng inilibing si Armina ay ipinabaon na ni Victor ang puso nito. Wala ng puso si Victor para umibig sa iba. Kung pagbabasehan ng mga sulat ni Donna, malalaman mo na mahal ni Victor ang nawala nitong asawa. Kaya naaawa siya ngayon kay Victor dahil alam niyang kay lungkot-lungkot ngayon ang kanyang asawa. Masaya naman si Travis sa bagong balita sa kanya ni Donna. Mommy, siguradong darating na sina Donna dito sa Maynila this summer at dito na talaga siya mag-aaral. Dito na sila maninirahan. Tiyak na magugulat si Donna kapag nakita ka sa personal. Mas malaki na ang katawan mo at mas matangkad ka pa ngayon. I would say na mas pogi ngayon ang uniko iho ko. Nahihiya pero totoo naman ang tinura ng ina. Proud siya sa itsura ng anak. Ang gwapo-gwapo nito ngayon. Talagang hindi alangan kay Donna. At na-maintain pa ni Travis ang scholarship niya sa pag-aaral. Kaya lang ay hindi pala sa tita Elena niya titira si Donna, mommy. Nabawasan ng excitement ng binata. Sa stepfather ba niya? Kumabog kaagad ang puso ni Camila nang mapadako ang usapan kay Victor. Yes, ma'am. Habilin daw kasi yun ng mommy niya. Tama lang naman ang habilin ng mami niya ang susundin ni Donna, anak. Hindi na wala ang kunot sa noo ni Travis. Pero stepfather lang siya. Hindi siya tunay na ama. At si Donna ay babae. Napakaganda pa ng nobya ko. I'm just worried. Sinansala kaagad ni Camila ang hindi mabigkas na takot ng anak. Hindi ka dapat mag-isip ng marumi, Travis. Hindi hibang ang ina ni Donna na ipagkakatiwala ang kanyang anak kung hindi siya nakatitiyak sa karakter ng kanyang pinakasalan. Napatingin si Travis sa ina. May hinanakit sa mga mata. Ako pala ang mali.
Ang tawag mo sa akin, Mommy, ay marumi ang isip? But how can I trust a stranger? And she's not Donna's real father. Napakagat-labi si Camila. Nauunawaan naman niya ang takot ng anak. Pero paano ba niya sasabihin dito na kilalang kilala naman niya si Victor? Na nabasa na niya ang isip at puso ni Victor at talagang mapagkakatiwalaan ito na mapapabuti si Donna sa mga kamay nito. Hindi tayo dapat mag-away, anak. Believe me, kakampi mo ko. At kung matutunugan ko rin na mapapahamak si Donna, kikilos din ako. Hindi kita pababayaan. That's a promise. Masuyo niyang sinabi ito sa nagtatampong anak. Parang nabawasan naman ang pamomroblema ni Travis. Ngumiti ito sa ina. May telegrama pa si Donna kina Camila at Travis kung anong araw at oras ang dating nila sa domestic airport ng Maynila. Mommy, nagbigay ng hint si Donna na gusto niyang sumalubong tayo. Excited na wika ni Travis. Natuliro naman si Camila. Hindi pa siya handa na makaharap ang asawa. Sasalubong tayo Mommy? Pag-ungot ni Travis. Hindi naman sanay si Camila na tumanggi sa anak sa mga importanteng kahilingan nito. Para kay Travis, importanteng makita silang mag-ina ni Donna sa pagdating ng mga ito. Anong oras nga ba? Sinikap ni Camila na huwag mahalata ng anak ang tensyon niya. 7:30 PM ho, sa Wednesday. Wala kayong opisina. Ano pa ba ang ikakatwiran niya sa anak? Libreng-libre siya sa ganoong oras. Okay. Sasalubungin natin si Donna. Pilipit ang ngiti niya kay Travis. Kapag nagsuplado sa atin yung stepdad ni Donna ay tatarayan niyo ha? Biro na parang totoong sinabi pa ng anak. Hindi naman siguro yun magsusuplado basta sa atin. Sumalungat na naman siya kay Travis. Ang likas na simpatya sa lihim na asawa ang umiral. Natural na nga lamang siguro sa isang babae na hindi haharap sa isang taong napaka-importante sa kanya kung hindi siya siguradong maganda at napakaayos ng itsura. Parang nagdalagang muli na kung ilang beses nagpalit ng damit si Camila. Hindi siya makontento sa mga naunang suot. Nasiyahan siya sa isang simpleng tabas na bestida na below the knee ang haba at mapusyaw na dilawang kulay, light yellow. Tandang-tanda pa niya ang paboritong kulay ni Victor. Kaya marahil nagsettle na siya sa bestidang ito. Tinernohan niya ng flat shoes na light yellow din. Ang kay kapal at gabalikat niyang buhok ay pinalugay na lamang niya. Naglagay din siya ng manipis na headband, pangharang ng buhok sa kanyang mata. Ma'am, sasabihin na naman ng makakakita sa atin na para lang tayong magkapatid. Pinuri siya ng anak. Inirapan niya ang anak. Kasi po, binatang-binata ng itsura mo dyan sa bagong polo mo. Ayoko na kasing magmukhang totoy sa paningin ni Donna, Mommy. Kaya hindi muna ako nagsuot ng t-shirt. Kahit yun ang paborito kong outfit. Natatawang sumagot si Travis. Ang anak ko gustong magpa-impress kay Donna. Ako, nais ko rin bang ma-impress ko si Victor? Sa paghaharap ba namin ni Victor mamaya? Kahit katitingbay wala man lamang babalik sa kanyang alaala? Mga tanong ito sa sarili na paulit-ulit sa puso ni Camila. Mga kalahating oras silang naghintay sa labi ng domestic airport. Nang lumabas ng exit door sina Donna at kasunod na si Victor. Maliliit na traveling bag lamang ang tanga ng dalawa. Nakita kaagad sila ni Donna at patakbong lumapit sa kanila. Alam kong sasalubong kayo. Sinabi ko na kay Daddy Victor na expected ko kayo dito. Sabay na halos niyakap ni Donna sina Camila at Travis. Ang mga mata naman ni Camila ay napako na sa formal na anyo ni Victor. Hindi tumaba si Victor, hindi rin pumayat. Kay kisig pa rin. At ang panlasa sa damit ay hindi rin nagbago. Tingin pa nga ni Camila ay higit na lumakas ang apil ng lihim niyang asawa. Ano kaya ang mararamdaman ni Victor sa pagkikita nila ni Camila? Abangan po sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.